Alam mo, akala ko wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Mas bet na bet mo na tayo na pangasawa mo eh. Kaya ako umuwi dito. Dahil sa ari-arian at kaperahan ng ate ko. Hindi nyo na kailangang umalis. Pumapayag na ako na dito pa rin kayo tumira kasama si Darius. Bibigyan kita ng pagkakataon. Titignan ko kung totoong nagbago ka na. At magagawa ko lang yon kung nasa poder kita. Sino yung tumatawag sa'yo? Sino si M? Ayaw mo pa akong sagutin? Ayoko na iitsipuera ako, Darius, ha? Sorry kung sasabihin ko to, pero sana wag mong saktan si nanay. Dahil hindi ako papayag. Malalagot ka sa akin. Ako ang makakalaban mo. Hindi tayo aabot sa ganung sitwasyon. Rosel, Mabuti naman nagpakita ka sa akin. Marami kang atraso. Marami kang kailangan ipaliwanag sa akin. Yes? Sino ka? Anong kailangan mo? anak ka ba ni Rosel? Oo, bakit? Anong kailangan mo? Sino ka ba? Hoy, miss. Ano na? Kinakausap kita ha? Hinahanap ko kasi si Darius. May nakapagsabi kasi sa akin na dito daw siya nakatira. Diyan ba siya? Wala siya. Kasama niya si nanay. So ano nga yung kailangan mo sa kanya? Please, you're wasting my time. May kailangan lang ako na importante sa kanya. Hmm. Pakisabi na lang na hinahanap siya ni Darling. Rosel, hindi ko naman itinatanggi yung nagawa ko. Kaya nung nakabalik ako, hinanap kita. May nakapagsabi sa akin na dito ka daw nagtatrabaho, kaya pinuntahan kita dito. Bakit? Para i-check? Kung buhay pa yung bata na pinangkin mo sa akin? Rosel, hindi naman sa ganun. Nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Lalo na dun sa pagkamatay ng anak mo na hindi ko sinabi sa'yo. Patawarin mo ako, Rosel. Walang kapatawaran na nagawa ko. Pero nagawa ko lang naman yun dahil ito na po ang sanggoy. Hello? Siya na ba? Opo, sir. Siya po ang anak niya ni Rosel. Akala ko hindi na matutupad yung na magkaroon ako ng anak. Pero ito pa, hawak-hawak ko. Pangako ko, ibibigay ko sa'yo lahat. Parang hindi siya yung unang sanggulan na kita ko nung pinanganak ko. Parang magkaiba sila. Tingnan mo, oh. Paano ibang sanggol yung sinasabi mo? Ako mismo nagpaanak sa'yo. Malu, hindi ko alam, hindi ko may paliwanag. Pero parang magkaiba silang bata. Parang hindi to yung batang una kong nakita. Parang hindi siya yung pinanganak ko. Tingnan mo, oh. Hindi kami magkamukha. Ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Nagawa ko lang yon dahil ayaw na kitang masaktan sa pagkamatay ng anak mo. Nagkataon naman na may pinaanak akong sanggol na inabandona ng nanay niya.
Kaya naisip ko, siya na lang ang ipalit sa namatay mong anak. Kung ikaw ang nagpaanak sa sanggol, kay Tali, sigurado naman ako na kilala mo kung sino yung nanay niya. Ngayon, sino ang nanay ni Tali? Sagutin mo ako. Sino ang nanay ni Tali? Sumagot ka! Hindi ko kilala, Rosel. Nirefer lang siya ng kaibigan ni Gomar. Hindi ko naman intensyon na saktan at lukuhin ka, Rosel. Hindi mo intensyon? Bakit ano sa tingin mo yung ginawa mo, ha? Para sa ikabubuti ko? Malu, ginawa mo akong tanga. Pinaniwala mo ko sa isang bagay na akala ko akin, na akala ko totoo. Ang hirap tanggapin ang lahat ng mga nangyari, Malu. Una, ang hirap tanggapin na yung totoong kakambal pala ni Tyrone, patay na. Ang sakit para sa akin nun. O pangalawa, yung sanggol na inalagaan ko, yung sanggol na minahal ko, malalaman ko na hindi ko pala talaga sa tunay na anak. Hindi ko na kayang talikuran pa si Tali. Napamahal na siya sa akin. At alam mo kung ano pinakamasakit dito? Tinuring kitang kaibigan, Malu. Pinagkatiwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Pinaglaruan mo ko. Pinaglaruan mo kaming lahat. Patawarin mo ako, Rosel. Hindi na kita kayang patawarin, Malu. Alam mo, sa ngayon, maliban sa hindi na kita kayang patawarin pa, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Rosel. Pwede ba? Umalis ka na. Huwag ka nang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit sa pamilya ko. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Ngayon umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Kasalanan mo! Kasalanan mo. Ikaw ang sumira sa pagkakaibigan namin. Umalis ka na. Umalis ka na! Alam ko na sa Flower Cafe siya eh.